basta isusuportahan natin. So without further ado, let me introduce to you Brother Alan Galvez from the Tuesday edition. Good morning to all of us. Shall we all stand? Tanganan po natin ang ating mga Biblia at sabay-sabay po natin bigkasin ang ating Bible commitment. Ready? Now, ito ang Biblia ko, salita ito ng Diyos, kailangan ko ito, patatatagin ako nito, babaguhin ako nito, papapalain ako nito, at binabasa ko ito. Do you believe in that? Buksan po natin ang ating mga Bible in Titus chapter 2 verse 10. Andiyan na po ba kayo? Say Amen. In Titus chapter 2 verse 10, God said, "Not purloining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things." Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataon pong ito. Dalayan ko po, Ama, ng aking pong message, Ama, ay tumimo sa puso't isipan naman ng bawat po kapatid na nandito, Ama. Dalayan ko po, Panginoon, yung pagpapala at blessing, Panginoon. Ito po aming sama panalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Sabi po dito, but shewing all good fidelity. Yung good fidelity po, ibig sabihin po nito, ito yung faithfulness natin sa Panginoon. Okay? Meron po ako rin, ang pamagat po ng aking mensahe ay pinamagatang how to have a balanced Christian life. Paano tayo magkakaroon ng balanced Christian life? How to serve God faithfully. Meron po ako 5 puntos dito. Una, prayer. Sabi po ng Bible, sa Jeremiah 33 verse 3 ganito, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Bilang mga Kristiyano, tayo po ay dapat manalangin. Hindi lang tayo mananalangin kung last choice lang Panginoon. Kung wala na tayong ibang tatakbuhan, kundi siya na lang. Kundi bilang isang mga Kristiyano, dapat tayo manalangin araw-araw. Siya ang dapat manguna sa ating buhay. Dahil tayo mga Kristiyano, ang buhay natin ay ang panalangin. Dahil kung wala tayong panalangin, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Kung hindi tayo nanalangin, ang ating buhay ay imbalance. Point number 2, Bible reading. Read your Bible every day. We need to read our Bible. Sabi po ng Bible sa Psalms chapter 19 verse 7, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple." Ang babasa po ng Biblia, ito po ay pagkakataon na kung saan kinakausap tayo ng Panginoon Diyos. Ang iba po, komportable na lang, relax na lang sa pagiging ligtas na lang. Pero papaano natin makikilala ang Panginoon ng husto? Kung hindi tayo mananalangin, o hindi tayo magbabasa ng Biblia. Ang pagbabasa po ng Biblia ay isa sa pinaka-importanting bagay sa Christian life. Dahil kung wala po ito, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayo ngayon dito sa camp. Amen? Point number 3, church attendance. Point number 3, church attendance. You can serve God through hearing God's Word. Kung tayo sa ating sarili, sinasabi natin na tayo mga Kristiyano, o tunay na anak ng Diyos, dapat lagi tayo na simbahan. Bakit? Sabi po ng Bible, sa Hebrews 10:25, ganito po, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." Sabi po ng Biblia, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag natin kakalimutan ang pananambahan o pagkakatipon. Ang morning service po ba pagkakatipon? Ang afternoon service pagkakatipon? Ang midweek service pagkakatipon? Ang Sunday school pagkakatipon? Kung ganun, bakit wala tayo dito? Kung sinasabi natin yung mga Kristiyano tayo, o tunay na Kristiyano, dapat andito tayo sa lahat ng pagkakataon. Kung nandito man tayo, dapat hindi tayo late. Yan po ang sakit sa mga Kristiyano, sa mga ibang Kristiyano, ang pagiging late. Bakit ba tayong late, laging late? Sa eskwelahan, sa trabaho, bago ang time, ando na tayo. Pero bakit sa simbahan? Ang Diyos ang katatagpuin natin dito. Lagi tayong late. Di ba? Dapat, hindi natin sinusunod yung Filipino time na sinasabi. Tayo mga Kristiyano, binago tayo. At pagpunta sa simbahan ang time, binago rin yan. Dapat lagi tayong on time. Fourth point, soul winning.
People need the Lord. So we need to win souls for Christ. Because it is a must for every believer. Bakit? Sabi po ng Bible sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Go ye therefore and teach all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the name of the Son, and the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi po ng Biblia, teach all the nation. Tayo po ay umalis sa ating comfort zone. Ibahagi natin ang kaligtasan na nakamtan din natin. Hindi yung relax na tayo sa pagiging ligtas. Hindi yung nasa comfort zone na tayo. Get out of your comfort zone. Naniniwala po tayo lahat na araw-araw may pinapakanak. Tama po ba? Dapat naniniwala rin tayo na araw-araw may namamatay. Paano na lang? Kung yung namatay na yun, isa sa ating mga kamag-anak, isa sa ating mga kaibigan, o isa malapit sa ating buhay. Paano na lang? Kung pagdating sa langit, tanongin tayo ng ating Panginoon Diyos, nasaan ang kaluluwa na pinagkaloob ko sa iyo? Iligtas mo ba siya? Ibinahagi mo ba ang magandang balita? Ano isasagot natin? Wala. So as a Christian, as a believer, we must win a soul. And fifth, giving. Maraming mananampalataya ay takot magbigay ng kanilang tithes, offering, and first fruit. Bakit? Dahil nasa isip nila, maliit ang kanilang ibinibigay, malaki ang sa kanya. Pero hindi po yun ang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos. Ang tinitingnan ng Panginoon Diyos, ang puso natin magbigay. Bakit? Sabi po ng Bible sa Proverbs 11:24, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but intended to poverty. Kailangan po natin magbigay. Malaki man o maliit. Sample na lang po natin ganito. Ang isang Kristiyano, ang sweldo niya sa isang buwan is 10,000. Magkano po ang tithes? 1,000, tama. Ang isa pong mananampalataya naman, 100 pesos. Magkano po ang kanyang tithes? 10 pesos. Kung ibinigay natin ito na nasa ating puso, ito ay pares tayo pagpapalain ng Panginoong Diyos. Tama po ba? So, hindi dapat natin tingnan ang ating binibigay. Kung maliit man o malaki ang ating binigay, basta nasa puso natin ito, tatanggapin ito ng Panginoong Diyos. Ano po ulit ang first point? Prayer. Pangalawa, Bible reading. Third, church attendance. Fourth, soul winning. Fifth, and the giving. Ngayon, kamusta po ang ating balanse ng buhay? Buhay natin. Sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa soul winning at sa giving. Kamusta po ito? When was the last time that we did it faithfully? When was the last time? Shall we all stand? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon po inyong pinagkaloob sa amin. Dalangin ko ang inyong pagpapala at sa mensahe, Panginoon, na inyong pinagkaloob ay naway tumimo, Panginoon, sa puso't isipan ng aking mga kapatid. Maraming salamat. Ito pong aming samang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen.